pokes coming in from AP Bren. Okay, napa-revitalize kami dito si Brusco. Kukuha naman nila yung kanilang kagustuhan. Level 2 ang parehas na mid and low. Masakit nung mga pag-ikot dito na X-Nova. Pero kailangan nang umatras kaagad. Dito lumamang yung early game ng AP Bren dahil dun sa pwede silang makipag-exchange ng blow by blow sa lineup ng Onyx Philippines. Considering na nakakalit sila, level 2 is so good. James Punks with this Eason Shin. Mukhang sabi niya nasa mga huling araw pa muna ng regular season bago ko gagamitin itong alas na to. At dito natin makikita kung kaya nga ba niyang paganahin kasi mas sanay tayong makita siyang gumamit ng mga fighter heroes. Pero mukhang alam na nila na pwede pag-initan yung gitna. Ayan na nga, patay kagad. Itong si X-Nova. Nakuha siya doon. Para si Romy ang napaalam. At this time ay ang baba din ang buhay ni King Kong. Kailangan niya mag-reply. Bren, kapag may ultimate na yung Ruby, you would expect na sasama na siya ng sasama. And because of the river flows in you na anong mechanics sa MLBB ngayon, kahit pa hindi expanding rivers to, bumibilid kasi technically nasa harap siya lagi. So kumbaga ngayon, minamaximize lamang ng AP Bren yung early. Ay, naman pa rin pala. Nakatakas pa rin si Brusco doon. Pero yung turtle nakuha na nga ng AP Bren. Unti-unting tumataas ang lead nila against Onyx at sa baba mainit talaga si Nova and Shizu. Literal na gusto nilang pahirapan si Kelra. Hindi makakuha ng energy shield si Kelra even though sinabi natin na he has ways on how to harass that Ruby. Pero dahil kasi ang mga sa ganitong klaseng gold lane. At delikado ngayon si King Kong. Talagang pinapahirapan si Nova kung bakit yung kakulangan nila sa early game. Kitang-kita natin ngayon sila talaga ang nagdidikta ng control. Now for Onyx, kailangan nilang mag-rely. Paano nila susurpresahin dito ang AP Bren? Kasi even yung PoE naman. So kapag da-dive ang Onyx ngayon, kailangan pinpoint yung Tot ay nagamitin niya. Pero pag down yung Georgia, namatay na maalam. Ang pare si Rovers ngayon. Turtle ang naging punteriya dito ni James Banks. Patay si Atoy R. Hahabol pa ba dito ang mga miyembro ng AP Bren? Hindi na nga muna. Respeto ang kanilang ibibigay. Naagaw na ng resources dito ang Hive. grabe din talaga yung pressure na Heptasis, nakokontrol niya, naharas niya kahit sino. Actually, kahit sino, even Brusco, ay nasasaktan sa kanya. Building up na rin ang Dominance Ice just to relieve that pressure doon sa Demitris. Sabi si Brusco, papasok ulit sila. Okay, delikado ata si Brusco dito. Angler natin, yung pinakahuling Lord, yun naman talaga yung magmamatter. And speaking of Lord, nandyan Ang magdedesisyon ng Onyx na okay, kalmahan lang muna natin. Meron namang hawak na diversion dito si Super Prince. So any moment ay pwede siya maglapag. James, 15K ang buhay ng Lord. Maaaring i-soft reset ito pero alam ata nila na wala nang magiging reaction. sobrang linis, no, and systematic approach yung ginagawa dito ng AP Bren. Parang pag merong Lord Vision, tapos zone out lang ni Nova, ni Shizu yung kalaban. And for Super Pam, hindi, lalong-lalo na may Lord sa itaas, pwede nilang samahan yan. Though, may sabog pa naman sa top lane base. Or with the Eye of Offended, or with Aqua getting one sa kanyang Lantern Flare. So ang daming i-consider ng Onyx Philippines right now. Sino bang mauuna sa kanila? Kasi technically lahat kayang mauna. Even the Mountain Shocker from James Pax. So may idea ngayon ng AP Bren. Sige, okay lang na tumatagal yung laban. Kahit pa sabihin natin na mas scaling yung Louie at yung Harit over the Ruby and that Zushin, meron kasi tayong choices. Meron tayong options na pwedeng gawin. Ang dami nilang options nga, no? Ang dami nilang pang-initiation dito kontra sa Super Fam. And for Super Fam right now, mapapansin din natin sa Infinix and Gimmick with David Penn! Itong si Brusco, hindi nila bitawan niya pag-abot of the Guardian. Ngayon naman si Atoy R, kalahati kanyang buhay. Kaya dito sumasayaw with the Salmon Force. Pero si King Kong, Super Prince, kalahati kagad yung buhay. James Bangay kailangan. Sa Onyx Philippines, yung laban na sanang binadali ng AP Bren. Dahil sa sinasabi natin marami silang ways to initiate, hindi nagkaroon ng proper timing yung bawat isa. Nung hinila ni Shizu, pumasok si Lord JM dun sa pinakalikod pa. And si X-Nova, hindi niya naisabay yung Raging Sunstorm niya. Ang naging effect, nabuhay yung mga targets ng AP Bren. Napatagal ng Onyx, bumalik. Another mistake kasi dumarating na sa punto, masakit na si Super Fritz, masakit na si Kelra, if mauubos sila, baka mapaliktad na yung diversion ni Super Fritz na nakikita natin, ginagamit pa rin nila, nagtatry pa rin sila ng paraan. Nakataka sa kamay ng AP Bren, itong si Atoy R. 3 kills ang makukuha dito ng Hive. Can they end? Ng iba pang tore. Falling Summon, iwasan dito kaya pwede natin may iwasan! Ang damage mula dito kay Aqua at ang game number 1. Pero pinakita niya dito
dito na kaya din niyang gamitin yung YSS na yan. Debut para kay James Banks, pero siya pa yung MVP for Game 1. May rason pala kung bakit ayaw niya pang gamitin dahil ganito yung ipapakita niya kapag siya ang may hawak ng YSS. 863 GPM, 83% kill participation. Well, technically mataas naman talaga lagi yan for YSS users dahil isang mountain shocker mo lang, pag nakapatay yung mga tropa mo sa ibang lugar, it's counted as your kill participation. Pero dahil kasi pinag-uusapan natin kanina how valuable is a Yison Shin, kahit pa sabihin mong na-nerf siya dito sa current na patch na meron tayo, ang value pa din na gusto mo dyan is yung mountain shocker and the vision that they have whenever pinapop yun. And not just that, po ng I Am Offended, mountain shocker, raging sandstorm, falling star moon, at lahat na para sa AP Bren. Napakadami nilang binato dito, no? Talagang in-overpower nila yung Onyx PH. And even si Kelra, nahirapan talaga dito sa larong to. Lalong-lalo na napakaganda rin nung pag-pick up ni Lord JM ng isang Esmeralda. Hindi makaharap at makasayaw si Kelra. Tsaka nga mahirap doon, no? Para dito sa, sabihin natin sa Onyx Philippines, yung kakulangan din nila sa pangharap. Kasi ilang beses natin nakita si Brusco, kaya niyang humarap, kaya lang wala na nagiging follow-up. Madalas na nagagamit niya yung avatar na gano'n niya pantakas na defensively. And kung titignan natin dun sa composition ng AP Bren, pinadali lang nila yung MOBA Bren, pinadali lang nila yung MLBB. Kuha tayo ng napakaraming crowd control, tapos labanan natin kahit sino. And supposed to be dapat yung AOG pa yung ginagamit to engage, diba? Or to even counter-engage. But for Onyx Philippines, nagagamit yung to disengage. Diba? Magkakaibang bagay yun. Kasi if you're Onyx Philippines, as much as you want to fight during the early game, you need to scale up your Louis. You need to scale up even your Harit. Ang ginawa kasi ng AP Bren, in-amplify nila yung individual prowess ng bawat heroes na meron sila. Because technically, ang Esmeralda, malakas yung zone potential. And they amplified it, but by giving them just that responsibility. Kasi yung damage ay nasa kamay na ni James Banks. Even Shizu, hindi niya na, tinanggal na ni James Banks yung, responsibilidad na, men, kailangan mag-damage. Hindi. Nag-double down sila onto crowd controls para pilitin at i-pressure yung pattern ni King Kong and even yung freedom of movement na kailangan ng Harit. And speaking of amplification, no, parang nakatulong din talaga for X-Nova yung Heptasis na to para literal na ma-shutdown, literal na pahirapan dito yung Onyx PH. Si King Kong nga, tama ka na-shutdown yung farming niya, even si Kelra, so hindi ma-maximize ni Super Friends yung kanyang diversion play. Hindi sila makahanap ng paraan dito paano susurpresahin ang Hive. Gusto ko lang sabihin kanina, no, ilang beses ko na napansin na kapag ginagamit ni Super Prince yung diversion, kasi magkakaroon ng ideya, di ba? Parang lalabas na siya sa mapa pag may na-diversion siya. Sabay pumipindot si James Banks ng kanyang mountain shocker. So, may ideya sila kung saan lalapag, kung saan patungo, saan papuntang si Super Prince. Kaya doon pa lang sa punto na yun, countered na kagad yung taktika dito ng Onyx PH. Hindi lang yun. Kapag nakita nila saan nanggagaling yung diversion, yung kalit na naka-skateboard, pupuntahan agad yung pwesto. Ang bilis Nauna agad. And even si Aqua, nagkikrimson beacon pa sa paharap para lang abutin yung nakikita niyang hero. And yun yung prowess nung duo mid lane na ine-expect natin makita natin for the side of Onyx Philippines.